Isang magandang araw sa iyo, Sir X, at sa lahat ng listener ng inyong channel. Ako nga pala si Eunice, isang single mom. Ang kwento ng buhay ko ay masasabi kong masalimuot, mahirap, puno ng sakripisyo. Namatay nga ang aking ina habang ako ay pinapanganak. Iniwan din ako ng aking ama noong ako'y nasa elementarya pa lamang. Lumisan siya kasama ang kanyang bagong asawang babae at meron na silang sariling anak. Ayaw niya raw ako makasama sa isang tahanan. Lumaki akong mag-isa sa buhay na walang kasama at padalas mangarap na iniisip ko na lang na may pamilya pa ako kahit wala na, upang maibsan lang kahit kaunti ang lungkot na nararamdaman ko. Nagpatuloy nga ang buhay ko ng palipat-lipat ng tirahan sa piling ng mga tita ko. Tita ko sa kabilang side, sa mother side. Tita ko sa father side din. Pero mahirap. Unang-una, ang dami mong pakikisamahan. Iba't ibang ugali. Lalo na, hindi naman sila ganun kalapit sa akin. Kasi nakasama ko lang sila dahil sa wala na nga akong mga magulang. Isa pa ron, ramdam ko na pabigat lang ako sa mga buhay nila. Nagtagal ako sa pag-stay kay Tita Lenny. Tita ko siya sa mother side. Sa tingin ko siya yung pinaka mabait, yung hindi ako tinatratong ibang tao. Sa ngayon, pinag-aral niya ako ng high school. Kaya lang, sa hindi inaasahang pangyayari, ay nabuntis ako. Sobrang pagtitiwala ko sa taong ito. Binigyan niya kasi ako ng atensyon, yung oras niya, at yung pagmamahal niya. Mga bagay na hindi ko naranasan sa buhay ko, lalo na't iniwan ako ng tatay ko. Ibinigay ko ang aking pagkababae, hindi dahil mahal ko siya. Kung hindi, ayaw ko ng mag-isa sa buhay. Gusto ko nang makakasama pagtanda ko. Yung masasabi ko, nakadugo ko at hindi ako iiwan hanggang sa huli. Yun ang isang malaking dahilan kung bakit nagpabuntis ako. Subalit, nung nalaman niyang buntis ako, ay bigla na lang niya akong iniwan at hindi na muling nagparamdam pa. Hindi ko na siya mahagilap pa. Ang lalaking inaasahan ko na dadamay sa akin habang buhay. Kumalat pa ngayon sa eskwelahan namin na sinasabi niya na hindi daw siya ang ama ng batang dinadala ko. Dahil marami daw akong lalaking pinaglalaruan. Sa totoo lang, marami rin ako nakarelasyon nung high school. Sa sobrang paghahanap ko ng atensyon. Pero
Siya lang talaga ang pinagkatiwalaan ko. Dahil nakita ko sa kanya ang hinahanap ko sa isang lalaki. Yung responsibilidad na alam kong hindi ako iiwan. Pero mali pala. Dahil sa chismis na yun, naging mainit ako sa mata ng mga tao sa eskwelahan. At palagi akong pinagtitinginan, pinagtatawanan, kung ano-anong kwento ang lumabas at sumira sa buhay ko. Maging ang aking guro ay tinatrato akong parang hindi estudyante. Yung pakiramdam na hindi man yan sabihin sa akin ng diretso, ramdam ko na parang ayaw niyang tularan ako ng ibang mga estudyante. Nang malaman kong buntis ako, itinago ko muna ito. Alam ko kasi na magagalit ang tita ko. Kaya lang, paglipas ng mga ilang buwan, lumalaki na ang tiyan ko. Hindi ko na maitago pa at natuklasan din ni tita ang aking lihim. Nung nalaman nila ito, nagsalita ang isa kong tiyahin ng, Ano ka bang bata ka? Hindi ka ba nag-iisip? Alam mong pinag-aaral ka namin. Nagtatrabaho ka ba sa bar? Pinapakain ka namin at binibihisan upang makapag-aral ka. Tapos magpapabuntis ka lang pala. nang araw din na yon na kausapin ako ng dalawang tita ko tungkol nga sa pagbubuntis ko. Sinabi nila na mayroon akong dalawang pagpipilian. Ang una, aalis ako ng bahay nila. Ang pangalawa, pag ipinanganak ko ang aking anak, ay ipapaampun daw ito. Magiging dagdag gastos lang daw sa kanya to. Pinapakain niya na raw kasi ako. Tapos magkakaroon pa ng bata. Isa pa, ayaw niya ron ng maingay. Wala akong magawa. Masyado pa akong bata that time. Sa edad na 15, hindi ko rin alam kung paano ko itataguyod o bubuhayin ang aking magiging anak. Kaya nung dumating ang araw na manganganak na ako, nagdesisyon sila tita na sa bahay na lang ako manganak. Naghanap na lang sila ng kumadrona na magpapaanak sa akin. Matapos nga na mailuwal ko ang aking anak, ay hindi ko na ito nasilayan. Ang sabi kasi ng mga tita ko, ang kumadrona na raw ang bahala sa bata. Hindi ko lubos maisip. Kamag-anak pa rin naman kasi nila yun. Natiis nila yung mga bagay na ganun. Lumipas ang mga ilang buwan. Nakarecover na ako sa aking panganganak. Nagpatuloy ako sa aking pag-aaral. Ngunit, tila ba kahit anong pilit ko ay hindi pumapasok sa aking isipan ang mga itinuturo ng aking mga guro. Nakaupo lang ako at palaging tulala. Yung parang batang walang malay. Yung may sariling mundo. Ganun nangyari sa akin. Ang tanging iniisip ko kasi ay yung anak ko. Ano na ang kalagayan niya? Nasa mabuting kamay kaya siya? Lahat ng katanungan sa isip ko
isa lamang ang makakasagot. Yun ay ang taong nagpaanak sa akin. Hinanap ko nga ang kumadrona na sagot sa mga katanungan ko. Hindi niya ako nagkamali. Nang una, ayaw niya sabihin sa akin kung saan niya dinala ang batang ipinanganak ko. Kalaunan ay naawa rin to sa akin. Sinabi niya nga na iniwan niya sa harap ng bahay ng isang mayamang mag-asawa. Nang malaman ko to, dali-dali ako nagtungo sa malaking bahay na sinasabi niya. Nais kong makita at matanaw ang nag-iisa kong anak. Makita ko lang na maganda ang kalagayan niya ay masaya na ako. At nung makarating na nga ako dun sa bahay na sinasabi ng kumadrona, sumilip ako sa may gate ng bahay at nakita kong palabas ang mag-asawang nasa edad mahigit ng 50. Karga-karga nito ang isang bata na halos tuwan-tuwa at sinasayaw niya habang kumakanta-kanta pa. Sa di kalayuan, nakita pala ako ng matandang lalaki. Lumapit to. "Iha, anong kailangan mo? Kanina ka pa kasi nakatingin sa aming mag-asawa at sa batang ito." Hindi ko alam ang sasabihin ko ng mga oras na yun. Kaya napasabi ako bigla ng, "Hello ma'am, sir. Naghahanap po kasi ako ng trabaho." Hindi ako makapaniwala sa sinagot nila na naghahanap nga daw sila ng isang yaya para magbantay sa blessing na batang dumating sa buhay nila. Sobra-sobra ang tuwa ko ng mga oras na yon. Dahil alam ko na yun lang ang magiging way para mapalapit ako sa anak ko. Pinapasok ako ng dalawang mag-asawa. Napakabait nito. Napakaswerte ko rin at doon napunta ang aking anak. Pinag-usapan na nga namin kung paano ang magiging trabaho ko sa bahay nila. Aalagaan ko ang batang sinasabi nila na blessing. Yun nga ang aking anak. Napakasaya ko nun kasi may trabaho na ako. Malapit pa ako sa anak ko. Di kalaunan, doon na nga ako sa bahay nila nag-stay. Kasama ko yung anak ko na inaalagaan ko. Ang mag-asawa ay matanda na, retired sila. May pension silang pumapasok na income at marami rin itong properties. Kaya nga lang, wala silang anak. Kaya sobrang blessed daw nila sa batang dumating sa kanila. Siyempre, kasama na rin ako sa pagiging blessed. Kasi kasama ko ng anak ko, mabubuting tao pa ang kasama ko. Sa ngayon, 7 taon na ang aking anak. Nag-aaral na rin siya ngayon. Ako na rin ang nag-aasikaso sa kanya, papasok. Ako rin ang sumusundo sa kanya sa eskwelahan. Kapag weekend naman, ang banding namin ay movie marathon. Naging ganito man ang buhay namin mag-ina. Pero ako, masaya na ako. Kasi hindi niya man alam na ako ang tunay niyang nanay
Masaya naman ako sa buhay niya. Nakikita ko na may future siya sa pamilyang to. Hindi siya masasalat sa pera. May maganda siyang edukasyon na maaabot. Isa pa, kasama ko naman siya. Kaya hindi rin nawawala yung bonding namin. Ang masakit lang dito ay hindi niya alam na ako ang tunay niyang ina. Hindi ko na rin ipinaglakas loob na sabihin sa kanya na ako ang nanay niya. Sigurado kasing kapag ginawa ko yun, ay masisira ang tiwala sa akin ng anak ko at ang itinuturing niyang mga magulang. Mas inisip ko na lamang ang magiging kapakanan ng anak ko, yung mas makakabuti sa kanya kaysa sa sarili ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir X. Maraming salamat. Sana kapulutan ng aral yung buhay ko na ibinahagi sa inyo.